Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umalingong ang tensyon sa Senado matapos ang mainit na sagutan sa pagitan ni Senadora Risa Hontiveros at Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang media briefing, napaiyak si Hontiveros matapos personal na hamunin ni de la Rosa ang kanyang paninindigan. Mariing binitawan ni Bato ang mga salitang duwag laban sa Senadora dahilan upang mag-init lalo ang usapan sa publiko. Ayon kay De La Rosa, hindi raw makatarungan ng mga pahayag ni Hontiveros laban sa administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Giit pa ng senador, tila ginagamit umano ng senadora ang issue upang makakuha ng simpatya sa taong bayan. Ngunit sa gitna ng palitan, hindi napigilan ni Hontiveros ang emosyon at napaiyak sa harap ng mga mamamahayag. Samantala, nakatanggap din ng matinding puna si President Kuting ng Norte Jr. matapos umanong mapahiya sa gitna ng kontrobersya. Ang ilang taga-suporta ng senadora ay nagsabing malinaw na hindi kayang itago ng palasyo ang mga pagkukulang nito dahilan upang lalo pang uminit ang panawagan ng accountability. Maging ang ilang netizens ay nagbigay ng kanilang suporta kay Hontiveros at kinundi na ang naging asal ni De La Rosa. Sa kabila ng lahat, naninindigan si Hontiveros na hindi siya uurong sa laban para sa katotohanan at para sa mamamayan. Bagamat inakusahan siyang mahina at duwag, binagyang diin ng senadora na mas masahol ang manahimik sa gitna ng katuwalian. Habang patuloy na nag-aabang ang publiko, malinaw na lalong tumitindi ang girian sa Senado, isang senyales na hindi matatapos ang kontrobersya sa mga susunod na araw. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Politiko, ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa, yung plunder, meron bang nagnakaw ng 50 million pesos tapos tatawagin natin siyang poor? Senator Risa naman, huwag mo kaming bulahin. Masyado kayo na paghahalata. Bakit? Takot ho ba kayo sa parusang bitay sa mga kurakot? Kurakot ho ba kayo, Senator Risa? Pambihira ka, oo. Lloyd. Hindi siya deterrent sa heinous crimes. Bakit? Ang totoong deterrent, ang totoong katatakutan ng isang gumagawa o nag-iisip ng krimen ay yung kasiguruhan na maaaresto siya, mapoprosecute siya, at kung mapatunayan guilty siya, mapaparusahan. Yun, ang parusa ho, sa korte, tapos pupunta ho yan sa Court of Appeals, tapos pupunta yan sa kung anong korte man yan, hanggang umabot ng Korte Suprema, tapos maaabsuelto sila. Ganon yun. Senator Risa, ang mga palusot nyo na yan na anti-poor. Anti-poor, 50 million, kahit anti-poor. O hindi, babaan natin kasi 50 million, masyado nang maraming nanakaw yan eh. Diba, yung tipong 50,000 lang, plunder na kagad, parusang bitay na. Tsaka yung sinasabi mo na yung parusang bitay hindi epektibo. Bakit ginagawa na Singapore? Bakit ginagawa ng ibang mga bansa? At dito, hindi plunder yung ginugurgur nila. Ginugurgur nila yung mga nagpapasok ng illegal na droga sa bansa nila. Bakit yon? Bakit ang Pilipino ayaw nilang pumasok dyan sa mga bansa na yan na meron daladalang kargamento? Bakit? Kasi alam nila magugurgur sila. Ganun ho yun, Senator Risa. Ngayon, tanungin ho natin ang ating mga kababayan dito sa PH Update. Sang-ayon ho ba kayo sa panukalan itong si Senator Bato de la Rosa na patawan ng parusang bitay yung mga magnanakaw na politiko? Marami ka bang kaibigan na magnanakaw, Senator Risa? Kaya ayaw mo ng panukala ni Senator Bato de la Rosa? Ang kapal ng mukha mo, madam. Dito pa nga sa mga flood control projects, dito pa nga sa infra-corruption, ang tagal-tagal nang walang nananagot, di ba? Oh. Wala. Kasi walang nananagot. Una sa lahat, pinahintulutan na sistema na walang mananagot. Kaya nga ang ating dito dapat palitan natin na sistema. Diba? Bakit walang nananagot? Kasi mga politiko, alam nila na makakalusot sila. Alam nila may kasabwat sila. Paano sila mananagot? In the first place, kailangan pa ba may panagutin? Yun ang tanong doon, kailangan ba meron pang managot? Dapat una pa lang, dapat hindi na mangyari ang pagnanakaw na yan. Kung alam nila na mayroong parusang bitay na naghihintay sa kanila. Ito naman si Senator Risa Hontiveros. Akala ko kasi itong ali na to, pagka binuka niya, bunganga niya, siya na lang nakakaintindi sa mga rason. Siya na lang mahusay. Kasing inaaresto, pinoprosecute, pinarurusahan kung ma-find na guilty. Doon tayo magseryoso. Hindi, kasi ang may panukala si Senator Bato.
Pero kung ang may panukala niyan, yung mga kaalyado nyo, pabor na pabor kayo dyan. Pero dahil ang idea galing kay Senator Bato de la Rosa, kailangan kontrahin yan. Tama, mali? Yun. Senator Risa Hontiveros, tigilan nyo nga ho yan. Masyado ko kayo na paghahalata. Dalawang bagay lang yan. Meron ho ba kayong kaibigang mga kurakot sa pamahalaan o talagang kesyo hindi gumagana yang death penalty na yan. Pero tayo tatanungin dito mga kababayan, hindi lang ho sa corrupt na mga pati sa illegal na droga. Isali na yan. Yung mga nagpapasok ng illegal na droga sa Pilipinas, yung mga kartel, yung mga sindikato, isama ho lahat yan. Basta pagka ikaw, nahuli ka, kasi iniisip po nila dito, wala kasing bitay. Diba? Pag nagpasok ka ng kargamento, kung ano mang ginawa mo sa Pilipinas, okay lang, makukulong lang naman ako, tapos papa-amnesty na lang ako. O magpapakabait na lang ako sa looban. Importante, buhay ako kung sakaling mahuli ako. Yun lang naman yun mga kababayan eh. Yun lang naman kaya lang naman napakaraming kurakot sa ating pamahalaan eh. Dahil dyan sa sistema na alam naman nila na malulusutan nila. Basta may pera ka at may impluensya ka, sigurado lusot ka. Tingnan nyo ho yung Napoles. Diba? Huwag nyo naman nung sabihin na yung ibang mga senador na dyan. Sige, pagpalagay natin yung iba inosente. Anak ng tokwa, para masali ka sa listahan ni Napoles, hindi naman basta-basta ika nga mapapasali ka dyan na wala kang ginawang kabalbalan. Ngayon kung napasali ka, tapos pa siya din, nakulong ka, tapos nakalaya ka, dapat magtanong-tanong na ho tayo. Diba? Ano ho ba ang naging dulo niyan kung bakit nangyari yung issue na yan kay Napoles? Kasi alam naman nila na hindi sila magugurgur. Tapos alam nila na medyo hintay lang sila ng konti, makakalaya sila. Pero ang ating sigurado dito, yung panukala ni Senator Bato de la Rosa na ligwakin, gurgurin yung mga magnanakaw na opisyal ng pamahalaan, yun talaga ang pinaka-the best na approach yan. Kapag tuloy-tuloy natin ginawa yun, whether contractor yan, DPWH person yan, o legislator yan ang magiging epektibo. Ang bobo mo, madam. Ako, madalang lang ako magsalita ng masamang salita rito, Risa. Ang bobo nyo ho. Alam ko namang walang bobong tao. Lahat tayo may kanya-kanya tayong galing at katalinuhan sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi ka nga pagka sa isang bagay, ganito ka, ganyan ka. Pero dyan sa trabaho nyo, pagiging mambabatas, napaka-bobo nyo ho. Tapos kayo ang magiging standard bearer ng mga pinklawan at dilawan sa 2028. Good luck na lang sa inyo. Presidente nyo, sabaw-sabaw ang utak. Deterrent sa plunder na yan. At hindi yung... Sakit ng ulo ko. Real to, kahit ng biro. Masakit ang ulo ko ngayon eh. Hindi ko alam bakit. Nakita ko lang pagmumukha ni Risa, sumakit ulo ko. Death penalty. Ayun na nga mga kababayan, lipat po tayo dito kay Bangag. Anak ng Towa. Ito si Bangag Ano na naman ba itong balbalan na interview na to, Marcos Jr.? Pakinggan nga natin. Teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. Very upset. Paul Brat. I'm very upset. Upset ako, presidente ako. Kasi weak ako, kaya upset ako. Sarap mong ibalik sa mattress ni Imelda, anak ng Tokwa. Presidente ka, tapos because you're very upset, ano gagawin mo? No, because I see people having a hard time. Kaulo. And Parang ba't ka umiiyak? Hindi namin kailangan ng presidenteng iyakin. Sarap mong ibalik sa mattress ni Imelda. Ang Tokwa. Why teary-eye? Because I'm very upset. Upset ka, iyak ka? Ang Tokwa. Kung upset ka, manibak ka. Ika nga, salansanin mo yung mga dapat salansanin. Hindi yung iiyak ka. Ako nanay mo, ako si Imelda, iuumpog ko sa iyo yung mic na yan. Wisit ka, hawak mo kung ako si Imelda, hindi naman ako si Imelda. Iuumpog ko siya sa mic na yan. Kung ako tatay nito, halimbawa, hindi, ako na lang si Marcos Sr. Tapos, buhay pa ako. Anong upset? Kaya hawak mo ang pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Hawak mo DOJ. Hawak mo NBI. Hawak mo lahat, tapos upset ka? and they don't deserve it. Mabuti ba kung masamang tao yan?
Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kasi nga weak leader ka. Para ka sinto-sinto, umiiyak ka. Anak ng tokwa, hawak mo pinakamataas na pwesto sa pamahalaan. Nagagarabyado ang mga Pilipino. Ano gagawin mo? Iiyak ka. Laki mong tanga. Buisit na yan. Kakagigil ka. Iiyak-iyak ka. Ano magagawa ng mga crocodile tears mo? Kundi mahalin ang pamilya. Mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Ba't mo paparusahan? Pinagmalaki po mo pa nga yung 5,500 flood control tapos paparusahan? Langya ka. Niloloko mo na naman kami. Sabay-sabay tayong babakon muli. Magkaisa. Ganyan na ganyan yan. Huwag ko kayo magpabola. Anak ng toka, kabisado ko nakarakas ng mama na yan. Para magpayamang ka? Pero mabayamang ka. That makes no sense to me. Makes no sense to me. Alam mo, ginagawa mo, paiyak-iyak ka sa interview, yan ang hindi nagme-make sense sa sambayan ng Pilipino, buwisit ka. Hindi nagme-make sense sa amin yan. Kung ako si Marcos Sr., nakita ko ganito yung pinalaki ko, anak ng tokwa, yung mic na yan, isusungal-ngal ko sa bibig mo yan, mag-resign ka na, buwisit ka. Ibigay mo na yung pwesto na yan kung kanino mo pwedeng ibigay. Iiyak-iyak ka sa interview? Bakit? Dahil lumubog ang Pilipino? Sino bang may hawak sa executive? Hindi yun. Halimbawa ko yun bilang anak niya. Halimbawa ako anak ko yung mama na yan, ha? Hindi ko sinasabing gagawin ko sa presidente yon bilang PHFT. Halimbawa ako anak ko, presidente. Tapos ganyan na sinasabi sa media. Anak ng tokwa, baba ka. Tigilan mo yan. Lahat ng equipment dyan, babasagin ko lahat yan. Lahat ng salamin na nandyan, babasagin ko. Kung akong tatay niyan, anak ng tokwa. Tapos usapan. Ay, hindi pwede. PSG magsilabas kayo, pati pag bowling ko kayo, mga walang yakan. Kung anak ko siya. Kaso hindi naman nga, kaya hindi ko gagawin yan. Nakakainit ng ulo. Hawak mo, presidente ka. Pinakamataas na pwesto sa Pilipinas. Hawak mo, presidente ka. Hawak mo, DOJ, NBI, PNP. Tapos lumubog ang Pilipino, iiyak-iyak ka kasi hindi nila deserve. Julol! Kung ako anak ko yan, lahat ng nakikita nyong gamit dyan, buwawasakin ko lahat yan. Iiyak-iyak. Anong iiyak-iyak? Umalis ka dyan sa pwesto mong yan kung iiyak-iyak ka. Ang presidente, hindi yan para sa mga iyakin. Si Tatay Digong umiiyak siya pagka yung mga batang may sakit kasi hindi niya alam kung bakit napunta sa kanila yung sakit na yon. Yung mga may cancer na bata. Diba? Yung iniiyakan ni Tatay Digong kasi yun wala siyang magagawa. Mahirap yung cancer yun. Pero ikaw, Brad, presidente ka. Flood control, DPWH, may magagawa ka. Kaya dapat magalit ka, manibak ka. Ishit ka. Iniiyakan ni Tatay Digong yung mga bata nasa children's hospital, di ba? Yung mga may taning ng buhay. Iniiyakan niya kasi bakit nila, hindi nila deserve ka, bata-bata pa nila. Ganyan na nangyari sa kanila. Anong iniiyak niya? Iniiyak niya dahil wala siyang magagawa. Pero dyan mo ilagay si Tatay Digong dyan sa sitwasyon na to. DPWH, anak ng tokwa, si bakla lahat yan. Kulong yung mga yan. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Nagga-grandstanding ka sa kakaiyak mo? Bakit? Ang problema, pinahintulutan mo. Paano? Ano ibig natin sabihin pagka hindi pinahintulutan niya? Hindi niya sinawata, hindi niya binantayan, hindi niya... Anak ng tokwa, lahat na lang rinireport mo, rinireport nila sa'yo, sinasali mo sa zona mo. Sarap mong ibalik sa matris ni Imelda. Anak ng tokwa, ganito presidente natin. Sakit mo sa bangs, Brad. Iiyak ka. Ako, iiyak ka. Iyak. Umalis ka dyan kung iyakin ka, buwisik ka. Hindi mo alam yung trabaho mo. Di ka talaga marunong magpresidente. Dito na ho tayo kay Toby Chanko. Oy, Toby Chanko, isa ka pa. Pagsabihan mo yung amo mong yan, walang yan. Buti ka pa hindi ka umiyak siya, iyakin siya, ha? Lang yung Marcos Jr. to. Walang yung Marcos Jr. to. Kung nakikita ka lang ni Marcos Sr., sa tingin ko, kung buhay si Marcos Sr., binatukan ka na habang nakataligod ka. Sa tingin ko, ha? Sa tingin ko, sa bagay, ano sasabihin ng ama mo sa'yo? Sasabihin niya, ano bang alam mo? Alam mo lang naman magparty, kaya ngayon iyak-iyak ka. Di ba sinabi ng ama mo sa'yo yun? Nung gusto mong saktan ang sambayan ng Pilipino ng mga sumusugod sa Malacanang noong inano kayo na people power kayo, di ba?
Gusto mo saktan ng mga Pilipino, di ba? Ano sabi ni nakatatay mo? Anong alam mo sa pakikipaglaban? Wala ka namang ginawa kung hindi mag-party, mag-disco. Ang kalaban mo doon, hoy, sambayan ng Pilipino sumusugod sa inyo. Kaya tayo mga kababayan, naniniwala tayo doon sa nabalitaan natin na itong pamilya na to, wala hong ninasang mabuti sa Pilipino to. Galit ho sa Pilipino to doon sa ginawa ng sambay ng Pilipino noong 1987 sa kanila, noong 1988. Nung pinipol power ho sila. Kaya ngayon, lahat ng pagka-close door, nagpapalakpakan yung mga yan. Ayan, yan mga nakalubog na yan, sila. Sila yung mga nag-people's power sa atin noong 1988. Kakalungkot itong isipin na meron tayong ganitong klaseng presidente. Sige, umiyak ka panahon ng gera. Hindi ka nga pwede kasi kailangan magpakita na matatag ka eh. Yung mga inosente na pero dito, flood control, may magagawa ka, ba't ka iiyak? Anak ng to ko, papakita ko sa inyo paano ko tatrabahuin itong mga congressman na to, mga nag-insert sa mga budget na yan, mga DE secret. Sasalansanin ko lahat yan. Ipapakita ko sa inyo na hindi ako sali dyan. Ikaw, anong ginagawa mo? Nag-iikot-ikot ka. Shit ka. Ito, Toby Chanko. Good to see you again. Yes, sir. Good afternoon. Sir, we're talking lang about kasi kahapon yung medyo heated debate ninyo sa Congress. Of course, had to do with conflict of interest eh. I mean, at least in general, it's an issue of conflict of interest. Who should be brought up before Congress and made to testify and ganun, di ba? In a way, you might say it's conflict of interest. Sir, can you hear us? Yeah, now I can hear you. Yes, sir. Now, we were talking kanina lang about yung listahan ng Philippine Star na at least 5 vice chairmen in the subcommittee on public works are contractors. And I checked the website ng Committee on Public Works. Ito nga, si Arbison, Beltran, Loria, Pancho, and Gonzales. Of course, without imputing any malice, they are contractors. So ang discussion namin kanina, at least in part, was is that is there a guarantee that they will inhibit themselves from this investigation, or how do we make them? And how do you make them inhibit themselves? Nasa rules naman namin yun, you have to inhibit, pero it's not only that, wala talagang pupuntahan tong investigasyon na to, lokohan lang investigasyon sa House. That is very, very clear. Yes, sir. I also get what you mean, na if you can't get them to testify under oath anyway as a resource person, wala rin pupuntahan. I think that was your major point yesterday. Yes. But I was also wondering what it says in your rules, in the House rules. Can, for example, a congressman, a colleague, be forced or mandated to testify under oath, or is that part of tradition na you can't? Tradition lang, Ed. Walang eksaktong nakasulat na hindi pwede. So technically, pwedeng ipilit. Pwedeng ipilit, pero hindi natin dapat ipilit na kami yung mag-imbestiga. Yun lang ang sinasabi ko, di ba? Pabayaan na lang yung independent commission. Well, sir, kasi the other question... Sen Saldico, Kong Toby, kung kayo mismo dyan sa House of Representatives, hindi nyo kayang paharapin niya ang si Zaldico, ano yung independent body na mag-iimbestiga dyan, independent commission? Kabalbalan yan, di nila kaya si Zaldico. Kung kayo na mismo dyan sa House of Representatives, kung sa Senado hindi siya mapapaharap, hindi siya mapagpapaliwanag, huwag na po tayong umasa. Lahat ng to ay smoke screen lang sa malaking bagay na nangyayari behind the scenes. There is that an independent commission, would that have the force of law requiring, for example, appearance before the commission and statements made under oath? Kasi it's only a creation of the executive. How does that work? And then you can forward it to the investigating agencies, di ba? At least talagang may arm's length, walang involvement yung Congress, kasi nga hindi ba nila matanggap na hindi ko alam kung namanhid na kami o nakasama kami sa pinagdududahan ng tao tapos kami mag-iimbestiga sa sarili namin. Ano ba 'yon?
Yes, sir. But Hindi ba? Manhid na ba kami? yeah. So Hindi ba namin na alam yung sentimiento ng tao? Kung one of the problems we're having right now is everyone starting to finger point, right? So, for example, all of the congressmen we've spoken to have said, "Oh no, it's DPWH lang yan. They're the ones who put in all these ghost projects." And then right now there's a proposal to, well, it was scrapped, pero earlier there was an idea to send back the 2026 NEP to DBM kasi daw ngayon pa lang there are a lot of questionable items already and red flags and so on and so forth. What did you think about that? Okay, number one, I mean, it's so obvious. It's part of the plan to change the narrative. Kasi, di ba, noong SONA, ang sabi ng presidente, mahiya kayo, ibig sabihin referring to us. So they're doing everything. Hindi naman tayo pinanganak lang kahapon. Alam naman natin, ginagawa ang lahat para mailayo sa Kongreso yung issue. Di ba? Kaya kung sino-sino yung itinuturo nila na sinong may kasalanan. Ang very simple dito is sabihin nila, o doon lang sa DPWH. Di ba doon sa pinakita ni Mayor Magalong, pinakita naman niya, totoong meron yung contractor, totoong sinabi niya na meron yung contractor, nakita, sinabi niya, supposed to be may SOP sa DPWH, at supposed to be may 20% sa Committee on Appropriations. Isn't it logical na kung sino yung may pinakamalaking nakuha, yun ang una mong gustong tukuyin? Balik na rin natin yung sitwasyon. Kung sinabi nila na yung DPWH lang, for example, ang pinakamalaking nakuha, I'm sure talagang bubugbugin nila yung DPWH. Pero nung sinabi ni Mayor Magalong na 20% ay doon sa Committee on Appropriations, wala, ayaw nilang patawag si Mayor Magalong. Tsaka it's so ironic, di ba? Sila yung naghamon, o pumunta ka dito. Dito mo sabihin. O nung nagsabi naman yung tao, hindi, tsaka na. Bakit ganon? Tinawag pa nga ni Mayor Magalong, I mean, I'll just rephrase it, may ginamit siyang term, sinabi niya, lokohan, di ba? Dati, ang tatapang nila. Pag tinawag mo lokohan yung TRICOM, bukas papatawag ka na, papakontempt ka. Di ba? Papasorry ka. Pipilitin kang mag-sorry ni Benny Abante, di ba? Tama yun, di ba? Ganun ang trip nila dyan Pagka medyo nagsalita ka ng masama sa komite, papatawag ka. Ngayon, pagka hindi ka nanghingi ng paumanin sa committee, yun, wala na. Hindi na gamitin yung tapang ngayon. Sir, the other... sorry, Ami Pamindon's already, I think. Are you there? Nakikinig muna ako sa inyo, na-late ako. Pasingit lang ng sir. You also mentioned na merong 13 billion plus na allocation particularly for Zaldico, tapos meron pang additional 2 plus or 2.2 plus for his party list and another